Ulat ito, ang Netherlands, lugar ng ICC, nag-invest ng mahigit 250 trilyon sa Pilipinas. Ano ang kahulugan nito sa mga Dutertes? President Marcos's economic managers making a pitch to Dutch investors. Finance officials met with more than 30 Dutch business leaders in the Netherlands, where they highlighted the Philippines' large and dynamic consumer market, highly skilled labor force, and ongoing infrastructure development. They also noted the passage of the Create More law, which makes it easier to invest in the country. The Netherlands has been the Philippines' second largest trading partner and export market in Europe for the last 5 years. At present, there are about 130 Dutch companies operating in the Philippines, producing over $5 billion in export revenues and employing about 350,000 Filipinos. The Board of Investments, or BOI, is processing over 639 billion pesos in projects for Green Lane endorsement aimed at expediting permits for strategic investments under Executive Order Number 18 by President Ferdinand R. Marcos Jr. We envision a future where the Philippines becomes an attractive and competitive hub for business ventures, where enterprises flourish and thrive, and where opportunities await every investor for every Filipino. Isang nakagigimbal na balita ang lumutang. Isang bansang may hindi matawarang koneksyon sa ICC ay nagbuhos ng mahigit 336.93 bilyong piso sa Pilipinas. Pero may mas malalim pa rito. Isang koneksyon na maaaring ikababahala ng ilang personalidad. Ano ito? Bakit delikado? Dapat mong malaman ito kaya manatili ka hanggang dulo, kaibigan. Isang nakakagulat na desisyon ang ginawa ng Netherlands, ang bansang kinatatayuan ng International Criminal Court. Isang investment na hindi basta-basta, 336.93 bilyong piso ang inilaan sa Pilipinas. Pero bakit biglang ganito kalaki ang pondo mula sa isang bansang may matinding ugnayan sa ICC? At ano ang implikasyon nito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa pamilyang Duterte? Kuyan, nasa 639 bilyong piso ang mga proyekto na nais iproseso agad sa ilalim ng One-Stop Action Center for Strategic Investments o tinatawag na OSACSI ayon sa Board of Investments o BOI. Pero hindi lang yan, ang Target Investment Pledge approval sa 2025 ay umabot ng 1.75 trilyong piso, ang pinakamataas sa loob ng 57 years. Pero hindi lang ito basta tungkol sa negosyo. Isang mas malaking tanong ang bumabalot dito, bakit Netherlands? Ang koneksyon sa ICC, may babala ba ito? Sa lahat ng bansang maaaring magbigay ng bilyong-bilyong pisong investments, bakit ang Netherlands? Isang bansa na hindi lang kaalyado ng Europa, kundi tahanan mismo ng ICC, ang institusyong patuloy na umuusig sa madugong kampanya kontra droga ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung tutuusin, maaaring sabihin ng ilan na ito'y simpleng economic partnership lang, pero may ilan ang nagsasabing hindi ito coincidence. Malapit na ba si PBBM sa Netherlands? Ano ang ibig sabihin nito? Si Pangulong Marcos ay patuloy na nagpapalakas ng relasyon sa iba't ibang bansa, pero therefore, kung mas lumalapit siya sa Netherlands sa pamagitan ng multi-bilyong pisong investments at economic engagements, may posibleng epekto ito sa relasyon ng bansa sa ICC. Ang dating administrasyon ni Duterte ay tahasang lumaban sa ICC, pero si PBBM mas maingat, mas diplomatic at tila hindi gaanong kaagresibo sa pagtutul. Kaya ang tanong, nagpaparamdam na ba ang Netherlands? Bakit nangangamba ang mga Duterte? Walang duda na ang mga investment mula sa Netherlands ay makakatulong sa ekonomiya ng Pilipinas. Pero ang mas malaking tanong ay kung may kaugnayan ba ito sa ICC? Dahil kung magpapatuloy ang mas malapit na relasyon sa Netherlands, posible bang magiging mas bukas ang gobyerno ni PBBM sa investigasyon ng ICC? Ano ang mangyayari ngayon? Sa ngayon, mananatiling isang malaking palaisipan kung ang bilyong-bilyong pisong investments na ito ay purong pang-ekonomiyang usapan lang o may mas malalim na politikang nagaganap sa likod nito. Pero isang bagay ang tiyak, habang lumalapit si PBBM sa Netherlands, lalong dapat maging alerto ang mga dating makapangyarihan sa bansa. Ano sa tingin mo? Isang simpleng business deal lang ba ito o may mas malaking kahulugan? Have mercy, O God.